So ang problema is ito, mali yung timing. So ito, naka-top dead center na to guys. Yan. So ang problema dito, ayan o, hindi na sakol sa timing. So isang ngipin pa ang kulang, kabilaan. Ayan. Sige. Okay. Mirador, Brad Ping Ramos, shout out, makalo. Tanggalan namin. So ito ang problema, ayan o. So start na natin yun. Diba? Halo na. Naka na ng aircon. Yan, naka-on ng aircon. Okay, so malamig. So palang araw guys, another client na naman tayo na Suzuki DA64W or DA63, DA17. So ang main issue nito guys, dinala rito talagang malakas yung vibration at walang tamang minor, mataas yung minor guys. Hindi natin na-videohan yung pagninig kasi nga tawag niya na medyo na busy tayo. So binakas agad natin. Pero yung atin is basic pointers pa rin kung ano yung magiging cause, ano yung magiging rason kung bakit nanginginig yung mga DA engine natin, especially sa mga Suzuki na mga surplus na from Japan. So yun pa yung pag-uusapan din guys, basic advice or tips kung ano yung mga main reason kung bakit. So simulan natin guys. So tara, start, let's do it. Pasok. So ayan na, ginawa na namin, binaklas na namin automatic yung kanyang makina. So check natin yung timing. So ang problema is so dito nakita namin yung clearance guys ng kanyang barbula, talagang may tukod. So kailangan dito is bago kayo mag baklas, so kailangan alam nyo muna yung tira dito. So ang gagawin natin dito guys, chinek muna namin yung clearances ng intake manifold at ng kanyang exhaust manifold. So bago yun nagkaroon siya ng hindi magandang timing. So mali yung timing na naging setup. So makikita natin dito sa ilalim yung timing niya is yung crankshaft niya naka timing mark na mismo yung wind pulley. So okay na. So pagdating lang dito guys, talagang lumihis ng ngipin, tumalon. So makikita nyo, ayan o. So kulang pa ng isang ipin. So dapat yan nakatapat siya dito. And then sa kabila din ganun din. So ibig sabihin na tumalon o na-advance nila yung timing. So kaya naging cause ng vibrate ng makina. So yun po yung naging reason. So ang gagawin namin dito is i-double check na lang din namin yung kanyang valve clearance. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging cause ng vibration. So ayan, makita nyo naka-timing na yan. Sa kabilaan din, pati sa camshaft. So ang problema is lihis yung kanyang timing system. So talagang kailangan siyang tawag niyan i-retiming uli. Pero before that, ang gagawin natin is tatanggalin namin yung head para makita natin yung issue kung bakit nanginginig yung tawag yan, yung engine after overhaul. Okay, so although tama naman yung timing, makikita nyo, yung timing advance pa, so ibig sabihin may problema rin talaga. So although tama naman yung timing sa main crankshaft pulley gear, so problema naman yung sa kanyang intake tsaka sa exhaust camshaft, talagang may mali. So konting clearance lang yan guys, pero malaking bentahe yan sa sensor ng kanyang camshaft sensor. Kaya kung titingnan mo siya, parang konti lang talaga yung play. Kaya kung makikita nyo, napakakunti lang ng play, pero malaki po yan ng magiging feedback sa engine. So under man siya, pero hindi totally na tiling. So magkakaroon siya ng stalling engine, nanginginig, namamatay, and then hindi mo makuha yung tamang tono ng minor o yung RPM ng makina. Okay, so tara. So ang gagawin namin dito guys, tatanggalin na lang natin yung kanyang mismong engine para makikita talaga natin yung timing mark. May turo ko sa inyo. So before yan natin ikabit guys, babaklasin ko yung mismo yung buong makina. Tapos tatanggalin natin yung tawag yan, yung kanyang cylinder head para makita nyo kung ano yung magiging setup nyan, kung ano ba yung tamang problema kung bakit pala nagkakaroon ng vibration. So hindi nyo malalaman guys. Okay, so ating Mirador, Brad Ping Ramos. Good job. Sige, tara, let's go. Basic pointer tutorials pa rin guys. Ito po yung dapat nga timing yan. Makikita nyo yung timing chain na mayroong marking na yellow. So kailangan nakalapat yan mismo sa kanyang sa gear, and then nakatapat mismo sa kanyang timing mark, papunta naman doon sa engine block. And then pagdating naman sa taas guys, ayan makikita nyo nakatapat din yung bilog at yung marking na gatla. Kabilaan po yan, both intake tsaka exhaust manifold. Okay, so ngayon guys, ito yung sasabi ko, tanggal na yung head, tanggal na namin. So ito ang problema, ayan o,
dito okay siya gumagalaw. So, ibig sabihin naka timing position. So nangyari, ito okay yan, clearance na yan. So ang problema sa kabila, ayan ayaw gumalaw. Ibig sabihin may problema yung barbula, yung pagka-setting sa barbula. Hindi siya tukod siya, kung magkapasa naka na siya, nakatukod na siya. So yun yung problema, guys. Okay. So ang gagawin naman natin dito is kailangan siyang i-undergo ng valve setting. So sa mga baguhan dyan, sa mga nagtatanong kung bakit nag-vibrate, dahil dito nga. So pag hindi ka marunong mag-setting ng valve setting, mahirapan. So kailangan talaga yan naka-setting ng maayos, kasi kung hindi, talaga nga magiginig yung engine. Kahit bagong overhaul pa yan o top overhaul. So yun ang nagiging cause. So after nito, guys, ikakabit na natin yung cylinder head mismo yung engine block. So tinanggal na rin natin yung engine block para makita nyo kung paano tayo mag-timing ng buong makina. Okay, at least may idea kayo kung paano natin ito ginagawa. So basic pointers pa rin, guys, kung magta-timing kayo, kailangan kung maaari baklasin nyo na lang pa yung buong engine para talagang sureball talaga. So mostly kasi minsan pag dinudukot okay naman din yun, pero minsan kasi hindi talaga yan ma-perfect. Depende lang sa mekaniko kung paano yan isi-setting. Pero sa amin kasi talagang total nagbayad ka naman lang magpa-labor ng top overhaul, pwede mo nang i-down din yun. Depende na sa sa mekaniko. So depende na yan sa tira nila kung mabilisan o Pero sa atin kasi mas maganda yung makita nyo talaga yung punto by punto kung paano siya titirahin at paano siya timing. Okay? So ayan na, guys, ang timing natin. Binaba talaga namin yung engine. So binaba talaga namin yan para makita nyo yung timing kung paano siya set up. So makikita nyo rito, ayan, may marking yung chain block, and then yung kanyang mga marking sa bawat gear. So dito, guys, makikita nyo rito yung natawag na marking sa likod. Ayan, merong guhit yan, dapat tapat yan. So automatic na yan, pag nagtapat yan, panalo na. Pagkatapos nyan, yung kanyang coloring ng yung sa kanyang dot, ayan, marking, plus yung kanyang bilog, kabilaan din yan, exhaust at intake. So yan po yung mga marking system. Okay, so hindi na malilito yan kasi naka-marking na yan dyan. So at saka yung kanyang main journal, ayan, tapat-tapat talaga yan. So yun po yung simpleng pasilip, guys, sa kanyang mga marking system. Okay, so yun ang dapat yung tandaan. Okay, so ikakabit na natin yung buong makina, guys. At least naka-timing na siya, hindi na siya nakalihis doon sa marking. So okay na yan. So wala natin magagawin dyan is ikakabit na natin dandahan lahat-lahat para makita natin kung ano yung kalalabasan ng ating tira. So ganun po yung mga basic pointers, guys. Hindi ko mabidyoan lahat, malaga mo ko yan yung punto by punto, panalo na. Okay, so sige, kabit na natin lahat, guys. Let's go. Okay, so mag-o-undergo tayo ng overtime. Mahalaga matapos na ito at makabit natin at nang makita natin kung kumusta yung ginawa nating trabaho, kung okay ba. Okay, so tara. Okay, so ayan na, kabit na lahat. So start na natin, guys, para makita natin kung anong kalalabasan ng tira natin. Okay, so wala nang minute, okay na siya, diba? Halo na. Kuha nating aircon. Yan, naka-on ang aircon. Okay, so malamig. SRS, normal lang yan dahil nakumbento. Okay na yung tira. Great. Okay na. May cool down. Okay na. Yun. Panalo na. Okay, ang atong brador, Brad Ping Rabos. Yan, ating brador, guys. So yun lang, guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga ating mga subscriber followers sa ating YouTube channel, Kasin TV. So comment tayo sa baba, guys, sa main section, and then sikapin natin na ma-replyan lahat ng mga tanong nyo. Hindi ko man maubos pag-reply, pero sikapin natin na masagot kung ano may mga tanong na mga tungkol dito. So abangan nyo yung part 2 ko nito dahil medyo groovy yung part natin dito dahil ano to, electrical wiring. So yun lang, please subscribe to the YouTube channel, share my video, bye bye, and God bless. See you.